go na. Low. Puro kasi TikTok. Sayaw ng Pig-Invest. Pinagpalang gabi sa inyo kaibigan, kapatid. Narito kami upang ipangaral ang salita ng Diyos sa lugar ng Salawag. Kapatid, kaibigan, narito kami para ibahagi ang mabuting balita sa inyong buhay, ang kaligtasan na ating Panginoon. Hindi ang kaibigan na mag-anak ang kaligtasan, kundi si Jesus, pagtanggap sa kanyang buhay, kaibigan. Kaya ito na upang magbagong buhay, mananampalataya sa ating Panginoon. Kami ay grupo ng sa GKMCC, God's Kingdom Mission Christian Church, Block 9, Lot 12, 10th Street. Doon lang po at tumungo, kaibigan. Welcome po lahat. Hindi relihiyon ang kaligtasan. Hindi relihiyon ang kaligtasan, kundi Jesus lamang ang kaligtasan sa ating buhay. Kaya narito kami, nangangaral ng salita ng Diyos dahil marami nang nagaganap na trahedya sa ating lugar na to, kaibigan. Kaligtasan ng bawat isa ang ating kalooban natin, Panginoon. Kaligtasan ng isang kaluluwa. Kaya narito kami, hindi hadlang. Kaya na nangangaral. Kaya mapalad ang nangangaral ng salita ng Diyos. At mapalad ka, kaibigan, kung ikaw tinanggap mo si Jesus sa inyong buhay. Papatawarin ka kahit anong kayong kasalanan. Hindi, kung kayo nagkasala, hindi ka naman nagpumatay, hindi yung kaibigan ang kasalanan. Ang kasalanan, ang hindi pagkilala sa ating Panginoon. Ang kasalanan, hindi yung hindi ka naman nanakit. Hindi yung ang kaligtasan na hindi ka pumatay, hindi yung kaibigan. Ang kasalanan, ang binaliwala natin ating Panginoon sa ating buhay. Binaliwala natin na wala sa ating buhay ang Panginoon. Kaya nandito kami dahil naniniwala kami na darating na ang Panginoon. Balang araw, isang magnanakaw, darating na lang ating Panginoon. Kaya nandito kami, nangangaral ng mabuting balita, kaligtasan ng bawat isa. Hindi masama maghanap buhay. Ikaw driver, ikaw nagtitinda, hindi masama. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya sabi sa John 4:16, I am the way, the truth, and the life. Kaya si Jesus lamang ang daan. Hindi ang kamag-anak, kapitbahay ang kaligtasan, kundi si Jesus lamang. Hindi pera ang kaligtasan. Makamtam nyo man ang yaman sa mundong ito, maraming salapi. Makamtam nyo man ang magandang bahay, pero pag kayo nagkasakit, uubusin to ng iyong karamdaman. Kaya si Jesus lamang ang kaligtasan, hindi yung pera, hindi yung iyong marangyang buhay. Nakakain ka nga ng masarap, meron ka magandang damit,
Meron ka maraming sakyan, pero oras na sinil ka ng Diyos, yun ay mapapaliwala. Amen. Salamat, kapatid. Kaya mapapaliwala kung ikaw ay marangyang buhay, kung wala naman spiritual sa inyong nananatay, sa inyong isip, sa puso. Kaya ito na ang panahon para pagdisiyan at para malintigan ng Diyos lamang ang mga pangyarihan sa lahat. Kaya naniniwala ko sa lugar ng Salawag, maraming mapapago ng buhay, maraming maliligtas, maraming susunod sa Diyos, maraming magtitiwala. Kaya ang Diyos lamang ang kaligtasan, hindi ang trabaho ang kaligtasan, hindi ang kaibigan ang kaligtasan, hindi ang magulang kaligtasan, kundi si Jesus lamang ang kaligtasan. Kaya sabi, I am the way, the truth, and the life. Jesus lamang ang kaligtasan. Walang sino man makaligtas. Hindi yung pera ang kaligtasan, hindi yung kayamanan, hindi yung meron kang maraming pera, hindi yun ang kaligtasan, kundi ang pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya yun lamang, kaibigan, narito kami, hindi pa uli ang lahat para tayo'y magsisi sa kasalanan. Hindi pa uli lahat, huwag kayong susuko. Kaya ang ating Panginoon di sumuko. Kaya sa pinako sa krus ng Kalbaryo, matubos lamang ang ating kasalanan. Tinubos niya ang kanyang kahit ang isang anak para lang tayo matubos sa ating kasalanan. Inampas at siya ay Kalbaryo. Kaya nandito kami mga ngaral, ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi pa hadang sa ating mga kasalawag. Lumapit lang kayo at lumapit, kung may nanghihina, may karamdaman, lumapit kayo. Ay ito panalangin, ang mga pangyarin ang panalangin. Hindi pera ang solusyon, hindi pera ang kaligtasan, kundi pananampalataya sa ating Panginoon. Ingatan nawa kayo ng Panginoon. Nasaan ba kayo? Nagtrabaho, nagka-tricycle, ingatan kayo ng Panginoon dahil mahal tayo ng Panginoon. Buhay tayo, may kinakain. Hallelujah. Kaya meron tayong iniinom, mapalad tayo. Marami ng trahedya nagaganap. Marami ng lindol sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya marami na dumating ang Panginoon. Kaya tayo magsisi. Kusyat na pagdadating natin, Panginoon. Bagyo, pandemic, yun kinaloob ng Diyos. Dahil pinapaliwala natin ang Diyos lamang ang makapangyarihan sa mundo. Hindi ang ating salapi. Si Jesus lamang ang makapangyarihan. Dakila sa lahat. Siya ang Diyos sa lahat. Hindi ang ating trabaho ang kaligtasan. Hindi ang kamag-anak ang kaligtasan. Mapapansin natin, ilang taon nagtrabaho, parang walang nangyari. Dahil ito'y danasgot sa aking buhay. Ilang taon nagtrabaho, pero walang nangyari. Simulat nakilala ko ng Diyos. Ang Diyos makapangyarihan, ang susi, ang kaligtasan, at susunod na lang ang pagpapala sa aking buhay. Kaya unahin natin si Jesus. Hindi trabaho ang kaligtasan at hindi trabaho ang solusyon, kundi si Jesus lamang unahin natin. At magsilbi tayo ay mga alagad ng Panginoon, alagad tayo ng Diyos. Kaya magpasagap tayo, hindi sa trabaho, hindi sa negosyo magpasagap. Unahin natin sa ating Panginoon. Hindi masama magtrabaho, yun, hindi masama kung anong ginagawa nyo. Unahin natin ang Panginoon. Yun lamang pangalawa ng ginawa. Dahil ang may hanap buhay, ginawa lamang natin Panginoon.
Matakot tayo sa Diyos. Pag may nangyari sa mundong ito, matakot tayo sa Diyos. Nagaganap na lindol sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Matakot tayo. Pag 40 gabi at araw ulan, matakot tayo eh. Baba ang Pilipinas, lahat malulunod, kahit matayog na bundok, lahat ayan, magagawa ng Panginoon na lubugin. Anumang taas ng iyong bahay, lulubugin ng tubig. Pag yan naganap na ang rapture, kaibigan, sa ating daigdig na to. Kaya malapit na dumating ang Panginoon. Kaya sabi, sa banal na kasulatan, mapalad ang nakikinig ang salita ng Diyos sa lugar ng salawat. Kaya pagpalain ng ating namamahal na punong barangay ng Salawat. Napili natin ng Salawat, magandang pamumuno. Kaya palalangin namin yan ng mabuting gawa. Salawat makatulong sa mabuting gawain. Kaya narito kami. Hindi lamang ito, hindi namin ginusto mangaral dahil itong kalooban ng Diyos. Ito ang aming ginagawa dahil kalooban ng Diyos. Hindi namin kinakaya ang salita ng Diyos. Hindi namin kinakaya na ipagamit ang aming buhay sa Diyos. Kaya hindi pa uli lahat tayo magsisi sa aming kasalanan. Kaya ngayong gabi, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang kung may nangyari sa inyong buhay. Tanggapin ito si Jesus sa inyong buhay. Ang kaligtasan lamang ang ating Panginoon. Kaya tayo nabubuhay dahil sa ating Panginoon. Nabubuhay tayo sa lakasan ng ating Diyos. Magpatawad tayo. Marami nang nagaganap sa mundong ito. Kasamaan, nagnanakaw, marami ng bisyo, marami ng nalulong, maraming nakulong, maraming nagkasakit, maraming namatay. Kaya ito ay banta natin, Panginoon. Katulad ni Manny Pacquiao, kaibigan, ay dating mahirap pa, at kayo matay na parang isang gintong nagniningning dahil siya'y naglingkod sa Diyos, nakakilala na ang Diyos ang buhay, kaya ginamit ng kanyang buhay dahil nakakilala sa Diyos, kaya naniwala sa Diyos lamang ang kaligtasan at ang Diyos lamang ang kanyang mga kapitan. Kaya nagpatuto siya, isa siyang buhay na patutuo, Kristiyano, dating walang-wala, biglang iikutin ang kanyang buhay na dating wala, at ngayon marami na siyang natulungan na may hirap, marami siyang natulungan. Kaya ito isang buhay na patutuo sa kanyang buhay. Kaya magsisi na tayo sa ating kasalanan. Kaya hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang anong hanap buhay natin. Kaya matakot tayo ngayong magsisi. Kaya panalangin natin sa bansang Israel na matigil na ng gera, sa bansang Hamas matigil na. Panalangin natin matapos na ang gera at para manaig na ang kabutihan sa buong mundo. Kaya, kaibigan, lumapit lang kayo dito at panalangin. Meron kayong sakit, nararamdaman. Kaya, hindi lamang kami narito. Wala kami ginusto kundi ibahagi ang salita ng Diyos. Parangalan ng ating Panginoon. At siya lamang Diyos sa lahat. Siya lumikha sa lahat.
Siya ang lumikha ng bagay, so anong meron tayo, na nandito tayo, panandalian lang tayo sa mundong ito. Kung meron ang pira, hindi nyo ang kaligtasan, panandalian lamang ang karangyaan sa mundong ito. Kaya magsisid na tayo sa kasalanan na ginawa natin. Kaya yun lamang, sa Diyos lahat ng papuri. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ako nga po pala isa sa kabataan ng God's Kingdom Mission Center. At kami po ay nandito para ipahayag ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa atin ng Panginoon, pag gumawa daw tayo ng kasalanan, pwede po tayong, at hindi po tayo nakapagsisi, pwede po tayong mapunta ng impyerno. Kaya po, habang nabubuhay po tayo po ay maglingkod na sa ating Panginoon. Kaya po, may oras panahon pa para maglingkod tayo sa Panginoon at manampalataya sa Kanya. Magsumikap po tayo. Kaya po, sabi nga po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pwede po tayong mamatay sa kasalanan. Kung gumagawa po tayo ng kasalanan, pwede po tayong mamatay at punta sa impyerno. Kaya po, habang may oras pa po tayo, kung milala na po tayo sa ating Panginoon, pwede pong mahuli na tayo. Malay po natin, bukas o sa isang araw dumating ang ating Panginoon. Hindi pa po tayo nakakapagsisi. Saan po tayo mapupunta? Sa impyerno. Kaya po matakot tayo sa pagdadating ng ating Panginoon kasi hindi po natin alam kung saan tayo mapupunta. Dalawa lang po ang pwede natin mapuntahan pag namatay tayo. Ang langit at ang impyerno. Kaya po, manampalataya at kilalahanin na natin ang ating Panginoon. Talikuran na natin ang mga kasalanan na ginagawa natin. Kaya po, sinabi ng Panginoon, siya lang daw ang daan papuntang langit. Sinabi niya po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi daw po tayo makakapunta sa Panginoon kung tayo ay makasalanan. Kaya po, maglingkod na po tayo para sa pagdating ng ating Panginoon ay hindi po tayo mapahamak. Kasi po, pagdating ng ating Panginoon ay hindi po tayo nakakakilala. Pwede po sabihin sa atin ng ating Panginoon, hindi kita kilala. Kaya po, habang hindi pa po nadating ang ating Panginoon, hindi po tayo maglingkod sa Kanya. Kaya po, huwag na tayong gumawa ng mga kasalanan, talikuran na natin ang mga kasalanan na ginagawa natin. Kasi po, pwede po tayong mahuli. Balay po natin ay dumating na ang ating Panginoon. Pinako niya ang kanyang binigay niya sa ating Panginoon ng kanyang kaisa-isang anak para matubos ang ating kasalanan. Kaya po, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino man sumampalataya sa kanya ay hindi magpapahamak. Hindi daw po tayo magpapahamak kung maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kasi po ang Panginoon ay walang imposible. Kaya niyang gawin ang lahat. Kaya po, magsumikap po tayo maglingkod sa Kanya. Balang araw, dadating din ang ating Panginoon. Pag dumating po ang ating Panginoon ay hindi po tayo magugulat. Kasi po nasa atin po ang pananampalataya. Kaya po, maglingkod na po tayo.
bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag po tayong magsisihan na po natin ang kasalanan na ginagawa natin. At habang may panahon pa po tayo ay paglingkuran na po natin ng Panginoon para po hindi po tayo mapunta ng impyerno. Bigyan po natin ng kahalagahan ng ating Panginoon. Kasi po parang masunawa po ang ating Panginoon. Hindi po siya nagsasabi kung kailan siya dadating. Hindi po siya nagpapaalam kung kailan siya dadating. Kasi ang Panginoon ay walang imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin ang lahat. Ang mga may sakit, kaya niyang pagalingin. Kaya po maglingkod na po tayo para balang araw, pag dumating ang ating Panginoon, kilala natin at hindi tayo magpagulat. Kaya po, huwag po natin pabayaan na hindi po tayo makapaglingkod sa Kanya. Huwag po natin hahayaan na hindi po tayo makakilala sa Kanya. Kasi pwede po tayo mapunta ng impyerno pag hindi tayo nakakilala sa Kanya. Kaya po, pag tayo gumawa ng mga kasalanan, hindi po natin namamalayan na sa tabi na natin si Satanas. Kaya po, kilalahanin na po natin ang ating Panginoon. Pag gumagawa ka po ng kasalanan, nagsisinungaling ka, makampi ka po ni Satanas. Kaya po, maglingkod na po tayo sa Kanya at huwag natin pababayaan na hindi tayo makakilala sa Kanya. At sa Diyos na po ang kataas-taasang papuri. Isang mapagpalang gabi po sa nakakarinig ng aking boses. Ako po maghahayag na salita ng Panginoon. At sabi nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ. At ang sinasabi nga po doon ay ginagabayan tayo ng Panginoon at pinapalakas niya tayo sa kahit na anong mga sakuna. Kaya natin kami ng lahat dahil binibigay niya tayo ng lakas, kapatid. At dahil nakakagising pa tayo sa umaga dahil sa Kanya, kaya kapatid tayo maglingkod sa Kanya at huwag tayo tatalikod sa Kanya dahil binibigyan niya tayo ng lakas para sa ating pang araw-araw. Kaya kapatid tayo magbago na, sumambayan tayo sa Kanya, kapatid. Kapatid, Jesus lang ang daan patungo sa langit, kapatid, at wala nang iba. Sabi nga doon po sa John 46, sinabi ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at walang ibang paraan, hindi siya lang ang paraan, kapatid tayo magbago na dahil siya lang ang paraan, dahil hindi tayo makakapunta ng langit kundi sa Kanya. Kaya kapatid, maglingkod na tayo. Huwag tayo sumuhay sa mga utos niya at manalangin natin araw-araw at ang ating pananampalataya ay persigihin natin, kapatid. Madali lang pumunta sa langit pero walang gumagawa ng mga inuutos ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung ayaw mo mapunta sa dagat-dagatang apoy, sumamba ka na lang sa Kanya at paglingkuran mo siyang tunay. At kapatid, tayo'y tinubos ni Jesus na ang ating mga kasalanan. Kapatid, tayo'y magbago na sa ating mga kasalanan, kapatid. Wala nang ibang paraan kundi sumamba na lang sa Kanya. Kung hindi mo gagawin, ikaw'y mapupunta sa impyerno at papahirapan ka lang ni Satanas. Ka, kapatid, tayo maglingkod na sa Kanya. At kapatid, siya lang ang ating kasambay. Huwag na tayo gumawa ng mga Diyos natin, kapatid, dahil ito ay isang malaking pagkakamali kung gumagawa tayo nito, kapatid. Sumunod ka na sa mga utos niya at ito lang po. Nasabihin ko.
Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, kami nga po palang kabataan ng GKMCC na magpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ay nagpapabago ng buhay. Ang salita ng Panginoon ay nagbibigay lakas sa ating mga buhay. Kahit tayo ay may kasalanan, ng Panginoon ay patuloy tayong binibigyan ng chance upang mabuhay sa mundong ito. Ang Panginoon ay tagapagpagaling, tagapagbago ng ating mga buhay kung tayo ay may kasalanan. Ang Panginoon po ay nariyan upang tayo ay samahan sa ating mga kailangan. Pero ang Panginoon ay nasa ating tabi lagi. Hindi niya tayo iniiwan sa ating mga problema. Hindi siya sumusukot kahit tayo may kasalanan. Ay patuloy niya tayong ginagabayan, patuloy niya tayong sinubuhay sa mundong ito. Kami po ay dating mga makasalanan na bata, mga wala pong oras sa ganitong gawain, wala pong oras na makinig sa salita ng ating Panginoon. Kami po ay sumusuway sa aming mga magulang, hindi po sumusunod sa mga utos. Pero ang Panginoon ay kumilos sa aming mga buhay. May nagbigay, may ginamit siya na tao upang kami ay makakilala sa Kanya. May ginamit siya upang kami magbahagi ng salita sa ating Panginoon. Kaya po napakabuti ng ating Panginoon. Kung susundin lang natin ang Kanyang iutos sa atin, kung sumusunod tayo sa Kanyang mga inuutos, tayo mararamdaman natin ang kapayapaan, mararamdaman natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kung tayo ay patuloy na gumawa ng kasalanan, kung tayo ay hindi natin pinapahalagahan ng mga salita ng ating Panginoon, ay meron pong tendency na tayo po hindi po magpunta sa langit, kundi sa impyerno. Kaya po, sundin po natin ang ating Panginoon, sundin po natin ang Kanyang inuutos sa atin. Tayo ay umiwas na sa mga kasalanan. Pagsisihanan natin ang ating mga kasalanan dahil hindi ito nakakabuti sa atin. Hindi po nakakabuti ito na patuloy tayong magkasala sa ating Panginoon dahil ang gusto po ng Panginoon na tayo po ay sumamba sa Kanya, ibahagi ang Kanyang mga salita. Ang Panginoon ay nagbabaho ng mga taong magbabahagi ng Kanyang salita. Gusto po ng Panginoon na tayo ay sumamba sa Kanya, patuloy na sumasamba sa ating Panginoon. Kung tayo pinupupurihan natin ng ating Panginoon, kung binibigay natin sa Panginoon ang ating problema, kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, ay panigurado ang ating mga problema ay magbibigyan ng solusyon ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay tagapagpatawad sa ating mga kasalanan. May oras pa po tayo upang magsisi sa ating mga kasalanan, upang tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. May oras pa po tayo. Kaya po, bigyan po natin ang kahalagahan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Bigyan po natin kahalagahan ng Kanyang mga salita na ating napapakinggan. Para po maramdaman natin ang kapayapaan na gusto natin makamtan dito sa mundong ito, upang tayo ay mapunta sa langit at upang tayo ay mamuhay ng pagpayapa. Kaya po, ini-encourage po namin kayo na sumamba na sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri at maglingkod na sa ating Panginoon habang maaga pa. Dahil hindi po natin alam kung kayo darating ng ating Panginoon. Pwede pong bukas, mamaya. Kaya po, bigyan natin ng halaga ang salita ng ating Panginoon. Kaya po,
habang tayo mga kabataan pa lamang, o tayo ay maglingkod na sa ating Panginoon. Nawa, bigyan nating halaga ang salita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Nawa, ito'y magsilbing aral sa atin ang ating mga problema na ating na encourage. Kaya po, nawa, ang buhay ng bawat isa ay mapaglingkod na sa ating Panginoon. Ang mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon ay gusto nating kilalanin dahil ang Panginoon po ay tagapagligtas, tagapagpatawad at mapagkumbaba ang ating Panginoon. Kaya po, hingin po natin sa ating Panginoon ang kapayapaan sa ating mga buhay, sa ating mga problema. Nawa, tayo po ay magdasal ng taimtim sa ating Panginoon at makakilala sa kanya ng buong puso. Kaya po, maraming salamat po sa batang pakikinig. Ito lamang po sa batang interview. Apa tik-tik mo ay wala rin support. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, kami po ang grupo ng God's Kingdom Mission Christian Church na nagbabahagi po ng salita po ng ating Panginoon. At kapatid kaibigan, kaya po kami narito ay nais namin ipaalam sa inyo na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Hindi niya po tayo pababayaan kailanman sa ating mga buhay. Sinasabi po namin na malapit na po dumating ang ating pong Panginoon, kaya po kailangan po natin maghanda. Hindi po natin alam kung kailan po dadating ang ating pong Panginoon. Kailangan natin po maghanda sa ating mga buhay dahil wala po sinabi sa Biblia na anong araw, anong oras. Ang kailangan lang po natin ay paghandaan ang nalalapit na pagdadating ng ating pong Panginoon. At nawa po ay madatnan po tayo ng ating pong Panginoon na nagsasamba sa Kanya, nagpupuri at nakakilala na sa ating pong Panginoon. Kaya nga kapatid kaibigan, nais ng Diyos na ipaalam sa inyo na mahal kayo ng ating pong Panginoon. Hindi niya po kaya tayong pabayaan sa ating mga buhay at hindi niya tayo matitiis sa anumang pagsubok at mga problema. Sabi nga po sa aklat ng John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi nga po doon, inihandog niya ang kanyang nag-isa-isang anak at para lamang maligtas tayo sa ating mga kasalanan, na ipako siya sa krus ng Kalbaryo at binasto siya ng mga tao at hindi siya ginalang at hindi siya kinilala bilang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga kapatid kaibigan, nais ng ating Diyos na ipaalam sa buong mundo na mahal niya tayo. At marami siyang plano sa ating buhay, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kailangan natin panghawakan ng salita po ng ating Panginoon, ang kanyang pangako. Sabi nga po sa aklat ng Biblia sa Jeremiah 29:11, ang sabi po ng Panginoon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Sabi po doon, magtiwala po tayo sa ating pong Panginoon dahil hindi, kung ano man ang plano natin sa ating buhay, sabi ng ating Panginoon, hindi yun sapat sa ating mga buhay dahil kung ang nasa isip natin ay maganda yung plano natin para sa ating sarili, isipin po natin na magtiwala tayo sa ating Panginoon at mas maganda yung plano niya sa ating buhay. Kung gumagawa ka naman ng bisyo at sa tingin mo hindi ka na mababago at kailangan natin ng ating Panginoon sa ating mga buhay dahil may pangako pong sinabi ang ating pong Panginoon sa ating mga buhay. Hindi niya po tayo pababayaan at pasasaganahin niya ang ating buhay kung maglingkod tayo sa Kanya at makakasama natin siya sa Kanyang kaharian at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, dapat po natin kilalanin po ang ating po Panginoon at unahin ang Kanyang
kaharian sa ating mga buhay. At sabi nga po sa aklat ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added into your life." Kaya nga po kailangan po natin sabahin ng ating pong Panginoon ng tao sa puso at kailangan po natin siyang pahalagan. Magkaroon po tayo ng oras sa Kanya at unahin natin siya sa ating mga buhay. At kapag inuna natin siya, mga kapatid, ay gagantimpalaan niya tayo at kung sumampala tayo sa Kanya, ay makakasama natin siya sa Kanyang kaharian at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At kaya nga po, sabi po ng ating pong Panginoon, ay siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kailangan po natin sumampalataya sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Hindi po ang relihiyon, hindi po kailangan na isisip pa tayo. At kailangan po natin sumampalataya sa ating pong Panginoon at magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya para tayo ay mapunta sa langit at magkaroon ng mga pagpapala sa ating mga buhay. Kung may mga problema ka man at mga pagsubok sa iyong buhay, ilapit mo lang dito sa ating Panginoon at ikay pagtatagumpayin niya at lagi kanyang sasamahan sa anumang tatahakin mo sa iyong buhay. Unahin mo lang ating pong Panginoon at gagabayan ka niya sa inyong araw-araw na pamumuhay. Kaya ito lamang po, to God be the glory. Isang mapagpalang po sa mga kapatid namin sa Salawag, sa aming mga kababayan sa San Marino High. At mapalad po tayo sapagkat mayroong salita po ng ating Panginoon na napapakinggan natin sa oras na ito. Sapagkat ang tao po na patuloy na binubuksan niya ang kanyang puso patungkol sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, isa lamang po tatanggap sa mga pangako ng ating Panginoon na kung saan, hallelujah, pangako na buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak sa impyerno. Kaya mapalad po tayo ngayon, kayo mga nanonood, hallelujah Jesus, na tayo ay mayroong gawain na ganito, mga street preaching, upang maiwasan natin ang sakuna, ang mga kalamidad, ang mga parusa na kung saan sa mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon ay mamamatay patungo doon sa impyerno. Kaya sinabi sa ating salita ng Panginoon sa Hebreo 6:12, hallelujah, huwag tayong maging tamad. Tularan natin ang mga nagtitiis at nananalo mo. Bibigyan ka ng kasiyasiyang buhay. Iiwas ka sa mga masasamang influensya. Kaibigan, ililigtas niya ang pamilya mo. Bibigyan niya tayo ng ating Panginoon. Ang pangakong yan, kaibigan, hindi ka mabibigo. Bubuksan lamang natin ang ating puso, ang ating kaisipan, kaibigan, kapatid, hallelujah, sa oras na ito. Sapagkat, kaibigan, ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, kapatid, sisiguraduhin ko sa iyo, tutuparin niya kapag ikaw ay sumampalataya sa oras na ito. Kaya kaibigan, may tatlong bagay para makamta natin ang pangako ng ating Panginoon. Sabi sa kanyang salita sa Hebreo 6:12, huwag kayong maging tamad, kaibigan, kapatid, hallelujah. Yan ang unang-unang requirement. Kailangan pala, kaibigan, paano natin makamta ang pangako ng ating Panginoon? Kailangan tayo maging masipag sa karyaan ng ating Panginoon. Habang nabubuhay pa tayo sa daigdig na ito, kailangan ipangaral natin ang salita ng Panginoon upang maraming maligtas at makatanggap sa pangako ng ating Panginoon. Pumunta sa mga gawain, kahit galing ka sa trabaho, kaibigan, pumunta ka sa gawain ng ating Panginoon upang, kaibigan, makamtan natin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya sa Roma 1:16, sinabi ng ating si Apostol Pablo, sinulat niya, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan, kaibigan, kapatid, sa lahat ng taong sumasampalataya upang iligtas, maging Grego man, Hudyo, o maging sa bansang Pilipinas. Kaibigan, kapatid, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Magpakasipag lamang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon.
Isang araw, kaibigan, kapatid, ang kaibigan mo, ang mga classmate mo, ang katrabaho mo, ay naglilingkod na rin sa ating Panginoon sapagkat nag-aantay sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, natiyak doon sa buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, napakasarap pangakuan. Ano ang napakinggan mo na pangako mula sa iyong kaibigan, mga magulang? Na kapag ikaw ay naging masipag na lingkod, ikaw ay masipag na estudyante, ikaw ay masipag na nagtatrabaho, kaibigan, kapatid, haleluya, tutuparin ng Diyos mo ang pinangako niya sa iyo. Tutuparin ng Diyos ang pinangako niya sa iyo, kaibigan, buhay na walang hanggan sa lupa. Kabataan, napakasipag nila, bata pa lamang nangangaral na dahil nag-aantay sa pangako ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan, kapayapaan sa pamilya, at maging kaibigan, kaligtasan mula doon sa impyerno. Sapagkat dalawa lamang ang mapupuntahan ng tao kapag namatay, kaibigan, kapatid, doon sa langit, ang mga sumampalataya at nagtiis at nagpakasipag. At kapag wala kang kasipagan, mapupunta ka sa impyerno. Kaya kaibigan, kapatid, oras na para magbagong buhay. Kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito, napapakinggan mo ang salita ng ating Panginoon, ngayon pa lang magpakasipag na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat maraming mga taong wala ng pag-asa, maraming taong ligaw, maraming taong wala ng direksyon ng buhay, nalulong sa bisyo droga. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan natin magpakasipag para hindi natin maranasan ang kamatayan at pagkawasak ng bansang Pilipinas, bunga ng ating katamaran. Kaya sinabi sa Biblia, huwag kayong magpakatamad, magpakasipag tayo. Kung gusto mo na mabago ang buhay ng anak mo, kung gusto mong mabago ang buhay ng pamilya mo, kaibigan, tayo mismo ay maging masipag sa paglilingkod, paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Dahil maraming taong maliligtas sa kasipagan mo, magulang mo, pamilya mo, magugulat sila, kaibigan, haleluya, na pinagpapala ka, tinupad ng ating Panginoon, kaibigan, ang pangako niya na ililigtas ka sa mga masamang gawa. Iniligtas ka ng ating Panginoon, bunga ng kasipagan mo sa mga bisyo, sa mga droga, sa mga drug protector, at sa mga masasamang impluensya. Kaibigan, napakasarap tumanggap ng pangako. Pangakuan ka lamang ng 1 milyon, masaya ka na. Yun pa kaya nga ang ating Panginoong Hesus. Ang pangako niya, kaibigan, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa John 3:16. Sabi ng ating Panginoon doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kailangan mo na lang sumunod. Kailangan mo na lang magpakasipag. Kailangan mo na lang manampalataya. At ang pananampalataya mo ay may kasamang kasipagan at paggawa sa kaharian ng ating Panginoon. Ikalawa, kaibigan, kapatid, pagtitiis. Ang umaasa sa pangako ng ating Panginoon ay may pagtitiis. Dahil pag umaasa ka, kailangan marunong kang magtiyaga, marunong kang magtiis. Kaibigan, sa daigdig na ito, haleluya, ang marunong magtiis, siya lamang ang magtatagumpay at makakatanggap ng pangako ng ating Panginoon. Kung bakit maraming mga naglilingkod na tumalikod, walang pagtitiis. Nakaranas lang ng kahirapan, tumalikod na sa pananampalataya. Iniwan na ang pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, kailangan natin magtiis. Kulang pa, magutom ka lang ng 1 araw, kulang pa yan, kapatid. Haleluya, sa ginawa ng ating Diyos na buhay. Nang siya ipinako sa krus ng Kalbaryo, kaibigan, kapatid, grabing pagtitiis ng ating Panginoon, wala siyang kasalanan, pero itinuring siyang makasalanan. Kaibigan, kapatid, maraming pagtitiis ang ating Panginoon nang ipinako sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ito'y isinulat na sa banal na kasulatan sa Biblia. Kaibigan, kapatid, na mayroong isisilang, kaibigan, sa daigdig na ito, sa isang tagapagligtas ng pangalan si Jesucristo, upang mabuhay siya, kaibigan, at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Nagtiis ang ating Panginoon, nagutom ang ating Panginoon, nawalan siya ng disipulo, kaibigan, kapatid, si Judas, ipinagkalulong siya ni Pedro, walang pananampalataya si Apostol Thomas, kaibigan. Dahil ang Diyos, kaibigan, kapatid, sinabi niya na ang mangyayari in the future, na siya'y mamamatay at muling mabubuhay.
Pero si Apostol Thomas, kaibigan, kapatid, hallelujah, walang pagtitiis, walang pananampalataya. Kaibigan, baka isa na tayo dito sa nakikinig ng salita ng Panginoon, na napapakinggan mo ang salita ng Panginoon pero wala kang pananampalataya. Kaibigan, kailangan natin ng pagtitiis. Kaya sabi sa Roma, kaibigan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, kung wala tayong pagtitiis, walang sakripisyo, kaibigan, walang pag-asa, kaibigan, walang pag-unlad ang bansang Pilipinas at walang kaligtasan. Makaranas lamang tayo ng kunting kahirapan. Pinagkalulong na natin ang ating mga magulang. Inilakdan, tumalikod na tayo sa pag-aaral, hindi na tayo nagpatuloy. Nagalit na tayo sa ating mga boss sa trabaho. Hindi tayo marunong magtiis, walang pagtyaga. Kunting sakripisyo lang, tumalikod na. Kunting init lang, hindi na nangaral. Kunting gutom lang, hindi na nangaral. Kaibigan, kapatid, hallelujah. Kunting panahon na lang, kaibigan, kapatid, ang buhay natin sa daigdig na ito. Hindi pa natin gagamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ilang milyon-milyon ang namamatay, kaibigan, dahil walang nagsasakripisyo, walang pagtitiis, walang nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaibigan, kapatid, nakakatakot ang isang bansa na lulong, alipin sa bisyo at kasalanan, puro kahirapan, korupsyon. Hallelujah. Kung bakit napakataas na ng bilihin ng mga bilihin sa ating bansa dahil sa walang pagtitiis, walang sakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mas gusto pang magsugal, mas gusto pang magtrabaho, magtulak ng droga, magbisyo. Kaya kung bakit maraming naghihirap na mga Pilipino hindi naranasan ang pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaibigan, kapatid, oras na para paglingkuran ng ating Panginoon. Matuto tayong magtiis, matuto tayong magtiyaga. Pagtiyagaan natin ang ating mga anak na matigas ang ulo. Pagtiyagaan natin, kaibigan, kapatid, ang paghahanap buhay. Pagtiyagaan natin, kaibigan, kapatid, hallelujah, na tayo'y maging mabuting tao habang nabubuhay sa daigdig na ito. Tuksuin ka man ng mga tao, ng mga masasamang impluensya. Gamitin ka, akawin ka sa pag-iinom ng alak, kaibigan, magtiis ka, huwag kang sumama. Huwag kang sumama sa mga party-party na nagiinuman. Makita mo sa Facebook, sa YouTube, nagiinuman, nagpataya na. Dahil walang pagtsatsaga, walang sakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaibigan, totoo yan. Dapat, dahil sinabi na ng ating Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit nakikita natin ang mga karumal-dumal na kasalanan, mga krimen, dahil ang mga tao ay walang sakripisyo sa pamilya, walang sakripisyo sa ating Panginoon. Kaya kaibigan, tularan natin ang mga tao, mga batang ito, na nagtitiis, naglilingkod, kahit gabi na, nangangaral, kaibigan, kapatid. Kung minsan nahaplutan pa ng cellphone, dahil may mga masasamang loob. Kaibigan, kapatid, ganito ang sakripisyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kailangan makita sa iyo ang sakripisyo, ang pagtitiis, kaibigan, upang makanta natin ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ilang kilometro na ang lilakad natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gaano na kalayo ang binaik mo para sa paglilingkod sa ating Panginoon? Gaano na kalayo ang travel mo para sa paglilingkod, maranasan mo ang presensya ng ating Panginoon? Kaibigan, ang disipulo, ang totoong sumasampalataya, ang totoong nag-aantay ng pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kahit anong layo ng gawain kayang pumunta, kahit anong layo ng gawain ay kayang maglakad para lamang makamtan ang mga pinangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kahit nawalan ka ng pera, ang totoong Kristiyano, ang totoong naglilingkod ay nagtitiis, naglalakad at nagsasakripisyo para lang makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yun nga nag-aaral ng doktor, grabe. Ilang libro ang binabasa, nagpupuyat. Mga magulang nagtatrabaho, naghihirap, nagsasakripisyo para lang makamtan ang mga pangako, para lamang makagraduate. Kaibigan, kapatid, katulad din yan ng pananampalataya at kaligtasan. Kailangan pagtiyagaan mo, magtiis ka. Kung gusto mo ng kaligtasan, makita sa buhay mo ang pagtitiis at sakripisyo. Ang pananampalataya na walang gawa ay
ay patay. Kung puro ka lang panalangin at hindi ka nangangaral ng salita ng ating Panginoon, hindi ka naglalakad ng kilometro, 10 kilometro, ang panalangin na walang gawa ay patay. Hindi mo makakanta ng pangako ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, huwag nating lukuhin ang ating sarili. Ang tao na nagsasalita, kaibigan, one word is enough. Pag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, gawin mo, gampanan mo, lakaran mo. Pag sinabi ng ating Panginoon, ililigtas kita sa libis ng kamatayan, kaibigan, katulad ni Haring David. Kaya isinulat ni Haring David ang Psalms 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. Kaya kaibigan, si Haring David, hindi siya natakot kay Goliath, hindi pa siya hari noon. Kasi alam niya na may pangako ang ating Panginoon. Ililigtas siya, kaibigan, sa kamay ng kanyang kaaway na Palestino, na si Goliath, na wala pang dumadaig sa kanya. Yan, kaibigan, ang mga nangangarap sa pangako ng ating Panginoon, mayroong pagtitiis, mayroong tapang, may pananampalataya na kayang lakaran, kaibigan, sa hirap at ginhawa, maging sa kamatayan ay kayang umarap. Mga sindikato, mga droga, mga nagdodroga, kailangan pang-aralan natin. Huwag tayong matakot. Mahal natin ang ating kapwa. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 22:37, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. Ito ang pangalawang utos, kaibigan, na sinabi ng ating Panginoon, na kailangan kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka na kailangan utusan ng pastor mo para mangaral. Nangangaral ka na kahit hindi ka utusan. Kaya sapagkat nagtitiis tayo, kaibigan, kahit walang merienda, walang pagkain, kaibigan, sapagkat nangangarap tayo na nag-aantay tayo sa pangako ng ating Panginoon sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaibigan, kung nangangarap ka, gampanan mo ang tungkulin natin. Gampanan mo ang tungkulin mo bilang magulang. Magtiis ka, magtrabaho ka para sa kinabukasan ng anak mo. Kaibigan, kapatid, kung ikaw walang malasakit sa anak, nagsisigarilyo, nagiinom ng alak, walang pakialam ang magulang. Kaibigan, ang mga totoong nagmamahal sa inyo, yung mga tao, kaibigan, na dadaling ka sa paglilingkod, na mayroong pagtitiis, may pananampalataya, naglalakad kahit 5 kilometro. Kaibigan, nagbabay kahit 10 baryo ang... Kaibigan, mayroong kaming mga disipulo, nagbabike sila. Papuntang Bulacan, kaibigan, galing sa malayong lugar. Nagbabike lang ang mga disipulo, ang mga lingkod ng ating Panginoon. Itong klaseng pananampalataya na may pagtitiis, kaibigan, ang hinahanap ng ating Panginoon para makanta natin ang kaligtasan, kaibigan, ng ating pamilya, maging ang ating kaluluwa. Kaya sinabi, kaibigan, sa ikatlo na paraan para makanta natin ang buhay na walang hanggan at ang mga pangako ng ating Panginoon, dapat tayo nananalig. Kaya sinabi niya, huwag tayo maging tamad. Ikalawa, kaibigan, magpakasipag, mayroong pagtitiis. At ang ikatlo, kaibigan, kapatid, haleluya, dapat tayo nananalig sa ating Panginoon. Mayroong pananampalataya, kaibigan. Paano natin mapapaliwanag ang pananampalataya? Hindi naman tinuturo sa eskwelahan, hindi naman tinuturo sa doctorate, hindi naman tinuturo sa pag-nurse. Kaibigan, sa Hebreo, mababasa natin ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito mga bagay na hindi pa natin nakikita, pero tayo naniniwala at sumasampalataya na ito ay may mangyayari. Kaibigan, ang mga bagay na ipinangako ng ating Panginoon, na kapag sinabi ng ating Panginoon, haleluya, ililigtas ng Diyos ang buhay mo, ililigtas ng Diyos ang pamilya mo, bibigyan ng Diyos ng kapayapaan ng bansang Pilipinas, kaibigan, kailangan yakapin na natin ito, sampalatayanan natin ito, kaibigan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya, kaibigan. Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin alam na mangyayari ang isang bagay, kaibigan. Hindi pa sinabi, hindi mo pa nakikita na bibigyan ka ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan, sampalatayanan mo. Hindi pa sinabi ng ating Panginoon, bibigyan ka ng magagandang bahay, kaibigan, sampalatayanan mo. Sabi ng ating Panginoon, pagpapalain ka, sampalatayanan mo. Kaya kaibigan, kapatid, si Haring David, kaibigan, champion siya. Bata pa lamang, napakatindi na ng kanyang pananampalataya na mayroong pagtitiis, mayroong kasipagan, kaibigan.
Inaalagaan niya ang mga tupa, kinakain ng mga leon, kaibigan. Inaagaw niya ang tupa sa bunganga ng mga leon para lamang, kaibigan, kapatid, iligtas niya ang mga tupa. Ganyan kasipag, katindi ang pananampalataya at pagtitiis ni David, kaibigan. Kaya siya nakanta niya ang pangako ng ating Panginoon. Pero binasbasan muna siya. Bago niya makantan, kaibigan, hinanda muna si Haring David. Pinangakuan ng ating Panginoon, isang araw magiging hari ka sa bansang Israel. Kaibigan, nakanta ni Haring David. Bakit? Merong pagtitiis, may kasipagan, kaibigan, si Haring David. Meron siyang pananampalataya na hindi natitinag. Meron siyang pananampalataya, kaibigan, na lumakad man siya sa kamatayan, hindi siya matatakot, sapagkat may pinangako ang ating Diyos. Ililigtas siya, kaibigan, lumakad man siya sa libis ng kamatayan. Kaya, kaibigan, isinulat ang Psalms 23:1 hanggang 6. Kaibigan, sapagkat si Haring David ay nangangarap siya, kaibigan, at nag-aantay siya sa ating Panginoon sa mga pangako, at yun ay nakantan ni Haring David, kaibigan. Siya ay naging hari sa bansang Israel sapagkat siya ay may pagtitiis. Kaibigan, kapatid, ano ang mga pangarap mo sa oras na ito? Ano ang pinangako sa iyo ng Diyos? Ano ang niyakap mo, kaibigan, sa oras na ito? Baka marahil meron ka ng sakit at karamdaman, wala nang solusyon. Baka marahil ang pamilya mo wasak-wasak dahil sa pera, walang pagmamahalan. Baka sa oras na ito, wala nang direksyon ang buhay mo. Kaibigan, may pinangako ang ating Panginoon. Lumapit ka, sabi ng ating Panginoon, ang lahat na bibigat ang lubha